Tinanggihan ng Arabyang Saudi si Trump kaya lalong lumala ang hinala sa gitnang silangan. Maaring pumasok ang China sa likod ng mga eksena para itulak ang Riyadh laban sa Washington. Ngayon, ikapito ng Mayo, 2026, ang proyektong kalayaan na nilikan ng Estados Unidos para mag-escort ng mga barko sa kipot ng Hormuz ay naipit. Matapos tanggihan ng kaharian ng Saudi ang paggamit ng Prince Sultan Air Base at ng himpapawid ng Saudi para suportahan ang operasyon. Masyadong matindi ang pagkakatugma para ipagwalang bahala. Ilang araw bago ito, kinausap ni Xi Jinping si Mohammed bin Salman at hiniling ang pagbubukas ng Hormuz. Kahapon, ang ministrong panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ay nasa Beijing. Ang mga kaganapan ay inilalagay ang China sa sentro ng pagbabago at inilalagay ang Washington sa harap ng posibleng diplomatikong pagtataksil. Pinakamasamang sandali ng krisis. Ikukwento ko lahat pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para updated ka. Real time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag. Pagdating sa kredibilidad, si Milson Alves yon. May direktang layunin ng operasyon ng Amerika. Buksan ulit ang ruta ng mahalagang pandaigdigang langis para mabawasan ang pressure ng Iran sa mga barkong pangkargamento, oil tanker at mga kumpanya ng siguro sa dagat. Gusto ni Trump ipakitang kontrolado pa din ng Estados Unidos ang seguridad sa Golpo, pero naging hadlang ang tugon ng Saudi sa plano. Ayon sa NBC at ilang internasyonal na media, nagalit umano ang Riyadh dahil nabiglang mga kaalyado sa Golpo sa biglaang anunsyo ng proyektong kalayaan. Walang sapat na koordinasyon sa mga unang tatamaan ng posibleng ganting aksyon ng Iran. Ayaw ng Saudi Arabia na magising na may digmaan na kumakatok sa kanilang pintuan matapos nilang malaman sa media na maaring gamitin ang kanilang teritoryo bilang plataporma ng isang operasyong Amerikano. Dito na pumapasok ang China. Bilang tahimik, ngunit makapangyarihang puwersa. May direktang interes ang Beijing sa Hormuz dahil umaasa ito sa enerhiyang dumadaan dito at may ugnayan sa Iran at Saudi Arabia. Kapag kinausap ni Xi si Mohammed bin Salman ukol sa pagpapanatiling bukas ng kipot at sinalubong ang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran para sa pagtatapos ng digmaan at pagbubukas ng daanan, malinaw ang mensahe. Gusto ng China na kontrolin ang diplomasya ng langis bago pa man makontrol ni Trump ang operasyon. Sa Beijing, ang misyon ng hukbong dagat ng Amerika sa Golpo ay nagpapalakas sa Washington, tumataas ang presyon sa Iran at ginagawang nakaasa ang China sa mga desisyon ng Amerika. Alam ng Saudi na mahalaga ang Washington sa depensa nila. Pero alam din nilang bumibili ng enerhiya ang Beijing, namumuhunan, may ugnayan sa Tehran at hindi humihingi ng parehong antas ng politikal na pagsunod. Pinakamabigat na punto ang pagtanggi ng kailangang magpakita ng lakas si Trump. Ayon sa Reuters, ang usapan ng Washington at Tehran ay may limitadong formula at formal na pagtatapos ng digmaan. Solusyon para sa trapiko sa Hormuz at pagbubukas ng 30 araw na palugit para sa mas malawak na pag-uusap. Ibig sabihin, iniigting ni Trump ang presyon sa dagat para may kalamangan sa negosasyon. Hinaran ng Saudi Arabia ang bahagi na nagbibigay bigat militar sa usapan. Agad napansin ng Iran ang bitak na ito. Alam ng Tehran na kung pipigilan ng pangunahing kaalyadong Arabo ng Estados Unidos sa Golpo ang akses militar ng Amerika, maapektuhan ang imahe ng lakas ng Washington. Matagal nang tinatanggihan ng mga opisyal ng Iran ang mga terminong tingin nila'y mahigpit at pilit ipinapakitang hindi sila natatakot. Iniulat ng Associated Press na sinusuri ng Iran ang alok ng Amerika sa gitna ng presyon mula kay Trump na nagbabantang palalalain pa ang pambobomba kung hindi tatanggapin ng Tehran ang kasunduan. Nagbanta ang Estados Unidos. Gusto nila ng 20 taong moratoryo sa pagpapayaman ng uranium at pagsuko ng lahat ng pinayamang materyal. Pampublikong garantiya na hindi maghahangad ang Iran ng sandatang nuklear, pagbaklas ng Fordow, Natanz at Isfahan, at pagbabawal sa anumang aktibidad nuklear sa ilalim ng lupa. At mga inspeksyong pwedeng hilingin anumang oras na may parusa kung may paglabag. Para kay Trump, malaking tagumpay ito. May sapat na dahilan ng Saudi Arabia para magduda sa isang minamadaling operasyon. Naranasan na ng kaharian ang panganib ng proxy war laban sa Iran. Noong Setyembre 2011, inatake ng mga drone at missile ang mga pasilidad ng Saudi Aramco sa Abqaiq at Quraish.
Panandaliang bumagsak ang produksyon ng langis ng Saudi nang humigit kumulang 5.7 milyong bariles kada araw, pati na rin ang 700,000 bariles kada araw ng mga likidong sangkap ng natural gas. Pinatunayan ng pag-ataking yon na kayang tama ng mga refinery, oil pipeline at sentro ng enerhiya kahit may mamahaling depensa at estratehikong partner ang Saudi Arabia sa Washington. Ang traumang yon ang nagpapaliwanag sa kasalukuyang pag-iingat. Para kay Trump, ang proyektong kalayaan ay paraan para basagin ang blockade at ipakita ang pamumuno. Para sa mga Saudi, panganib itong maging target ng missile, drone at sabotahe kung gumanti ang Iran. Para sa mga Saudi, panganib na maging target ng mga missile, drone at sabotahe kung magpasya ang Iran na gumanti. Para sa mga Saudi, panganib na maging target ng mga missile, drone at sabotahe kung sakaling magpasyang Iran na gumanti. Para sa mga Saudi, panganib na maging target ng mga misail, drone at sabotahe kung magpasyang Iran na gumanti. Para sa mga Saudi, may panganib silang matarget ng missile o drone kung gustuhin ng Iran. Ngunit ayaw din nilang mapasa ilalim sa kontrol ng operasyon ng Amerika ang Hormuz na gagawing bihag ng Washington ang Beijing. Samantala, patuloy na kumikilos ang Israel laban sa kaalyadong puwersa ng Iran sa Lebanon. Iniulat ng Reuters na umatake ang Israel sa suburb ng Beirut at sinabi nitong napatay nito ang isang komandante ng puwersang haduan ng Hezbollah. Unang ganitong pag-atake mula tigil putukan noong Abril. Pinapakita ng kilos na kahit may negosasyon ng US at Iran, ayaw ng Israel bawasan ang presyon sa mga grupong konektado sa Tehran. Para kay Netanyahu, ang anumang kasunduang magpapanatili sa ehe ng Iran ay banta sa hinaharap. Para sa Hezbollah, bawat namatay na komandante ay nagpapahina sa kanilang muling pagtatayo ng lakas militar sa Lebanon. Ang pagsulong ng Israel ay nagpapataas ng takot ng Saudi. Iniulat ng Reuters na mula nang magsimula ang labanan noong Marso, mahigit 2,700 na ang naitalang namatay sa Lebanon bukod pa sa mga nasawi sa Israel. Pinapakita ng mga numerong ito na ang reyon ay may aktwal na krisis, hindi lang teoretikal. Bawat bagong desisyong militar ay may epekto sa mga sibilyan, infrastruktura, pamahalaan at mga pamilihan. Hindi lang ang pag-atake sa Aramco ang pinakamahalagang makasaysayang batayan para maunawaan ang desisyon ng Saudi. Makikita rin ito sa malaking pagbabago ng politika sa Golpo matapos ang matagal na pagdepende sa Estados Unidos. Sa loob ng mga dekada, tinanggap ng Riyadh na magkasama ang langis ng Saudi at proteksyon ng Amerika. Simula nang magkaroon ng mga pagyanig, pinalawak ng kaharian ng mga kasosyo, lumapit sa China, nakipagdialogo sa Iran, naghanap ng kasunduang pang-ekonomiya sa labas ng dating alyansa at kumilos bilang sariling kapangyarihan. Noong 2011, nang tamaan ang kanilang mga pasilidad, hindi nawala ang pakiramdam ng kahinaan ng Saudi kahit pa may tugon ang Amerika. Noong 2026, sa harap ng isang operasyong inihayag ni Trump sa gitna ng digmaan laban sa Iran, ayaw ni Mohammed bin Salman na ulitin ang papel ng isang kaalyado na sumasalo ng panganib habang ibang gobyerno ang may kontrol sa kwento. May mga halimbawa sa ibang bansa na sumusuporta sa pananaw na ito. Noong 2003 tumanghi ang Turkey sa parlamento kahit kaalyado ito ng NATO na payagan ng mga tropang Amerikano na gamitin ang kanilang teritoryo sa pagsalakay sa Iraq. Ang desisyon ay humadlang sa mga planong militar ng Washington at ipinakitang ang alyansa ay hindi laging blankong check, lalo na kung mataas ang gastos. Sa Gulpo, ganito rin ang lohika. Kaalyado man ng US ang Saudi Arabia, ayaw nitong ilagay ang teritoryo nito sa gitna ng digmaan laban sa Iran nang walang koordinasyon, proteksyon at malinaw na benepisyo. Ang pagkakaiba ngayon ay may isang makapangyarihang bansa na handang samantalahin ang pag-aatubiling ito, ang China. Nakikipag-usap ang Beijing sa mga Saudi at mga Iranyano at sinusubukang ipakita ang sarili bilang mahalagang tagapamagitan sa bagong gitnang silangan. Ang hinala ng pagtataksil ng Saudi ay nagmula mismo sa pagsasanib na ito. Kailangan ni Trump ang Riyadh upang magpakita ng lakas. Nakipag-usap si Xi kay Mohammed bin Salman bago ang pagbabago. Tinanggap ng Sina ang ministrong panlabas ng Iran habang nasa mesa pa ang alok ng Amerika.
At sa isang mahalagang sandali, tumanggi ang Saudi Arabia sa paggamit ng kanilang himpapawid. Maaring resulta ito ng tahimik na presyon mula sa China upang pigilan ang Estados Unidos na gawing entablado ng kapangyarihang militar ang Hormuz. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw, makikita ang mga news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.